So magandang umaga. Sa inyong mga kabarangay, ngayon po ay alauna na po ng madaling araw, no? So ikukwento ko lang po sa inyo mga kabarangay yung sa aking membro na si Ray. Nung panahon na yun ay natutulog siya na walang ilaw kundi kasira lamang, no? Nung panahon na yun mga kabarangay, mga kapatid, ay pagdating na alas 2 ng madaling araw ay may nagpakita sa kanya na isang anghel na si Gabriel. Nakita niya at nakipag-usap siya Gabriel, Arkanghel sa kay Ray nung panahon na yun, no? Si Ray nung panahon na yun ay bago lamang membro pero bukas din ang third eye niya, nakakita rin. So sobra daw liwanag, sabi ni Ray ng membro kong yon, yung anghel, at kinising siya kasi natutulog siya, no? Kinising siya, sabi ng anghel na si Gabriel, Tagalupa, gising, Tagalupa. Gising, Tagalupa, gising. Tagalupa, gising, Tagalupa. At nagising naman itong aking membro. Sino po kayo? Sabi ng aking membro. Ang sumagot yung anghel, ako si Gabriel. Pararating ko lamang sa iyo, sabihin mo sa hari ng mga hari, lulubog ang Marikina. Noong panahon ng 2000 na yung mga kabarangay, mga kapatid. Kanino po ba kung sasabihin? Pakisabi sa hari ng mga hari, lulubog ang Marikina. Noong panahon 2009, panahon ng Undoy. At yon ay maya-maya ay bigla lang nawawala yung liwanag. Nakita niyo may pakpak na dalawa at sobra daw liwanag ni Gabriel. Yung mga barangay ay talagang totoo si Gabriel Arkanghel. At nakita mismo ni Ray yung aking membro, no? Nakipag-uusap siya madaling araw, alas 2 ng madaling araw. At pagkabukasan niya, mga kabarangay, si Ray ay nagpunta sa aking tahanan. At nagkataon naman, andun ako sa taas ng bubong. Tinawag niya ako. Sabi niya, Divine. Siyempre, narinig ko. Sabi ko, Ray, bakit? May napakita sa akin na anghel. Ang pangalan niya ay Gabriel. Sabihin daw po sa inyo na lulubog ang Marikina anumang araw simula ngayon. At tumingala nga ako sa taas, mga kabarangay. Nagbago ang hihip at ng galawan ng ulap. At iba ang galawan. Talagang animoy kulay pula na nagbabadya na may parating na kalamidad na malakas na bagyo. Yun, sabi ko, sige Ray, salamat, ako nang bahala. So dahil may isa akong kaibigan na gusto ko maging membro, si Nonoy, ay pinuntang ko sa kanyang pwesto kasi isang barbero. Sabi ko, Noy, may nagpakita kay Ray na anghel na si Gabriel at sinasabi na lulubog ang Marikina, no? Sinabi na lulubog ang Marikina. At yun na nga, ay itong membro ko, medyo alanganin pa. Nung iniwan ko na siya, siyempre may ginagawa din ako, no? Nung panahon na yun. Kasi panahon na yun ay uso kalapate. Yung hili ko kasi kalapate. Tapos yun, ay umakit siya. Siya mismo nagkwento. Sabi niya, nung nakita ulit kami, di ba, umakit ako sa taas. Tinanong ko, nagsalita ako sa hangin kung totoo yung sinasabi mo. Maya-maya daw pa mga kabarangay, biglang umulan sa taas, sa rooftop ni Nonoy, kaya siya sumilong. So dumaan ng isang linggo, iyon na nangyari na. Nagkaroon ng kalamidad, bagyo. At yun ay yung Undoy ng panahon na yun. Kaya ilang linggo rin, no, ilang buwan din, baha ang aming lugar, no. Buwan ang inabot kasi baha, kulay lumot na nga yung tubig ng panahon na yun. So, yun ang isang
masasabi at maikwento ko sa inyo. At yung panahon naman, ay kikwento ko rin sa inyo, yung kay Noni naman, yung nag-away sila mag-asawa, tinakas yung anak niya ng asawa niyang babae, tinakas, dinala sa isang lugar sa probinsya Samar. At yun, dinala sa Leyte. At nag-text sa akin si Nonoy na, "Divine, nandito po ako, papunta pa ang probinsya sa lugar ng kanyang asawa." At tinakas yung anak, no? Siguro marahil ay gusto na makipaghiwalay ng babae sa membro ko. Tapos yun, sabi ko, "Noy, kung halimbawa dumating ka doon, ay pakikuha yung picture ko sa misis mo." Ayun nga, nagtalo nga sila doon at tinanong kung nasaan ang picture master, di ba hinihingi, ibalik mo. Sabi ng babae ng asawa niya ay tinapon ko na sa dagat kasi malapit sila sa dagat. Tinapon na raw sa dagat. Sabi ko, "Noy, ay ibig sabihin ng picture master Divine ay tinapon na sa dagat." So nung panahon na yun mga kabarangay, ay sinabihan ko sa aking mga membro, palulubugin ko ang probinsya ng kanyang asawa, no? Ang Leyte na nga ang panahon na yon. Ang panahon na yon ay talagang kasalukuyan pa lang ako nagsisimula mag-ensayo o mag-training. Tinitraining ako ni Ama. Yung dala kong kapangyarihan, taglay. Mga barangay, nang hinagas niya yung tubig, yung aking picture, Master Divine, sa dagat, ay hindi ko na pinagtagal yung membro ko doon. At pinauwi ko agad at nakagawa ng paraan na itakas ang kanyang anak. Mga barangay, hindi kayo sa paniwala. Yung panahon na yun ng Yolanda, no? Yolanda, panahon na yun. Yun po ang simula ng kalamidad na nagsalita si Master Divine. Palulubugin niya ang probinsya ng kanyang asawa. Hindi ko naman alam ganung kalawak ang parusa ni Master Divine the Healer. Yung tinawag na Yolanda nung panahon na yun. Grabe, mga kabarangay. Sabi ko sa sarili ko, hindi pala ako basta-basta magsasalita. Sapagkat napaka-powerful Master Divine ang salita. No? Yung panahon na yun, siyempre, yun ang laging pinapaalala sa akin ni Ama. Huwag basta-basta magparusa. Kung anong kapangyarihan ni Ama nang lumikha ng daigdig, ay siya rin kapangyarihan ni Master Divine the Healer. Kung si Ama lumilikha ng mga espiritu, si Master Divine the Healer ay lumilikha rin ng mga espiritu. Ganun po kami ni Ama, mga kabarangay, mga kapatid. Nakakalikha rin po ako ng mga espiritu tulad kay Ama. Nakakalikha ako ng mga anghel. Nakakalikha ako ng mga spiritual being, yung mga hindi nagkakaanak. Pag binulong ko yung tubig at nabilisingan ko, sa mamamagitan ng aking tinuro sa akin ni Ama, nagkakaroon sila ng sanggol na malusog. At marami na pa akong yan binilisingan, no? Sa spiritual. Nakakalikha po tayo ng mga espiritu. Hindi rin basta-basta tayo nagsasalita. Kailangan laging mayroon tayong pinaghuhugutan. Yung panahon na yun, nung ikininto ko sa iyo, yung 9.5 magnitude, kung hindi nagapan, kailangan mayroong kapalit nung panahon, yung araw na yun, no, mga barangay. May kapalit. Isang mataas ng simbahan ang kapalit. Yun ang sinekripisyo ni Master Divine the Healer. Kinuha ang kanyang kaluluwa at dinala kay Ama. Ang kapalit. Yun po mga kabarangay, isang pinakamataas na simbahan sa buong mundo ang ipinalit ni Master Divine the Healer. Doon sa magaganap 9.5 magnitude na lindol. Ayun ang pinalit ni Master Divine, no? Kasi ayun ang sakripisyo, nagsakripisyo. Isa sa pinakamataas
na simbahan, siya isang pinakamataas na namumuno. Siya ang kapalit ng panahon nung araw na yun, no? Kaya mga kabarangay ay talagang ang lahat ng mga sakripisyo o kalamidad, kailangan may magsakripisyo. Ayaw naman nila kay Master Divine, walang mga tigapagligtas. Kaya sinakripisyo na lamang, hiningi ni Master Divine, hiningi Divine Master, yung sa pinakamataas sa simbahan, ang kanyang buhay. Yun ang pinalit, mga kabarangay. Si Master Divine po ay mahilig magsimba sa Katoliko. Kaya napakaswerte ng Katoliko. Mahal ni Master Divine ang Katoliko. Mahal ni Master Divine ang mga Katoliko na nagsisimba sa kanya. Maraming pong salamat. Hanggang sa muli, Master Divine Taylor.